Mga ugok. Ganyan ba ang pag-alay ng bariles? Sa tingin nyo ba pantay iyan sa paningin nyo, ha? Ang malagong boses na iyon ay bumasag sa makapal na alikabok ng Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija. Isang matalim na pagmumura na kayang mangibabaw kahit pa sa nakakabinging ugong ng 1,000 lakas kabayong makina ng Atmos 2,155mm self-propelled howitzer, Cabo Santos. Porket malapit na ang araw ng paglaya mo, akala mo ba laro-laro na lang ang pagsasanay na ito? Akala mo ba dumaan lang sa puwit ko ang 40 taong serbisyo ko? Ayusin mo ang asinta, ngayon din. Si unang Tenyente Roberto Berto Macaraeg iyon. Sa kabila ng mga uban na sumisilip sa gilid ng kanyang combat helmet, hindi ka panipaniwala ang lakas ng kanyang boses para sa isang taong malapit ng mag-anim na taong gulang. Sa panlabas na anyo, isa siyang purong halimaw na instruktor. Napakainit ng panahon sa firing range na halos lumikha na ng mirage sa kalsada at ang mga mukha ng mga sundalo ay burado na sa pinaghalong camouflage cream at pawis, ngunit hanggang doon lang ang pagiging halimaw niya. Tenyente, nakadaan na po ang sasakyan ng battalion commander, mahinang bulong ng radioman na may hawak na binocular. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Berto. Ibinagsak niya ang hawak na radyo, pabagsak na umupo sa isang monoblock chair sa ilalim ng tolda at huminga ng malalim. Aray ko, ang mga buto ko, umalis na? Umalis na talaga? Ang damuhong iyon, laging pumipili ng oras ng pagkain at pahinga para mag-ikot, nakakapagod. Dinukot ni Berto sa kanyang bulsa ang isang nalukot na kaha ng sigarilyo, ngunit nang maalala ang patakaran na bawal manigarilyo sa oras ng pagsasanay, napabuntong hininga na lang siya at kinuha ang isang bote ng maligamgam na tubig. Hoy, Cabo Santos! Magkunwari na lang kayong nagpapaputok. Naubos na natin ang kota ng bala para sa araw na ito. Sayang ang krudo, huwag nyo nang ikutin ang riles, paandarin nyo na lang ang makina para umugong. Nawala na parang bula ang sumisigaw na opisyal kanina. Niluwagan niya ang sintas ng kanyang combat boots at dekwatrong na upo. Para sa isang 60 anyos na sundalo, matagal na siyang lagpas sa edad ng pagre-retiro. Ang mga kasabayan niya sa Philippine Military Academy ay matagal nang tumatanggap ng pensyon o kaya na may mga general na. Ngunit siya, nanatiling nakakabit ang 2 pilak na tatsulok ng unang tenyente sa kanyang kwelyo. Sa loob ng kampo, kilala siya hindi lang bilang veterano, kundi isang nabulok na tuod. Matagal na niyang isinuko ang pangarap na mapromote, at sa hindi malamang dahilan ay patuloy na nade-delay ang kanyang retirement. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon, makaraos ang bawat araw ng payapa. Tenyente, nakataya po sa pagsasanay na ito ang ebalwasyon ng buong dibisyon. Paano kung biglang mag-inspeksyon ang mataas na punong tanggapan? Maingat na tanong ng kanyang assistant na si Sargento Cruz. Napangisi si Berto. Sargento, masyado kang seryoso. Wala bang ibang magawa ang division commander kundi pumunta sa maalikabok na butas na ito? At kung pumunta man sila, siguradong may mag-aabiso. Sinabihan ko na ang mga bata sa gate na magradyo agad kapag may pumasok na VIP. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka doon at maghanap ng mas malilim na pwesto. Bakit ba napakainit ngayon? Hinubad ni Berto ang kanyang helmet at ginawa itong pamaypay. Ang dambuhalang bariles ng Atmos 2000 ay tila tinatawanan siya habang nakaturo sa langit, ngunit para kay Berto, isa lamang itong malaking tipak ng bakal. Wala siyang pakialam sa sikat na Time on Target TOT, Simultaneous Impact Capability nito o sa bilis ng paggalaw nito. Ang tanging layunin niya ay tapusin ang nalalabing araw sa serbisyo nang walang gulo, makuha ang respeto bilang veterano, at kunin ang kanyang sweldo. Ang training na parang totoong labanan ay kalokohan. Kapag nagkagiyera, lahat din naman tayo mamamatay. Ang training ay parang pag-arte lang. Pag-arte maliwanag? Nang sandaling iyon, isang itim na Toyota Land Cruiser ang pumasok mula sa baku-bakong kalsada, nag-iwan ng makapal na ulap ng alikabok. Walang radyo mula sa gate. Ano yan? Rason ng pagkain? Bakit ang aga naman ng food truck? Nanliit ang mga mata ni Berto habang tinititigan ang sasakyan, ngunit habang papalapit ito, napansin niyang kakaiba ang plaka ng sasakyan. Pulang plaka. May bituin. Nanlaki ang mga mata ni Berto na parang nakakita ng multo. Isang bituin ang nakapinta rito. Kahit natatakpan ng alikabok, malinaw na sasakyan ito ng isang general. Hoy, tayo! Lumabas kayong lahat! Prepare to fire este? Humarap kayo? Atensyon!
Muntik nang madapa si Berto nang matapakan niya ang maluwag na sintas ng kanyang sapatos nang mabilis siyang tumayo. Tumba ang monoblock chair niya sa likod. Ang mga sundalong nagpapahinga at nagpapaypay ay nataranta, mabilis na isinuot ang mga helmet at tumakbo sa kani-kanilang pwesto. Huminto ang sasakyan sa mismong harap ng tolda ni Berto. Mabilis niyang inayos ang kanyang uniforme, handa ng sumaludo. Kumakabog ang dibdib niya na parang sasabog. Sinong walang hiyang opisyal ang darating ng walang pasabi? Division Commander ba? Bumaba ang driver at pinagbuksan ang pinto sa likod. Tinitigan ito ni Berto ng may matinding kaba. Inaasahan niyang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makintab na sapatos ang bababa. Ngunit ang taong lumabas sa sasakyan ay isang taong hindi niya inaasahan. Maliit ang kanyang pangangatawan, payat siya na halos magmukhang maluwag ang kanyang combat uniform. Maputi ang kanyang leeg na lumitaw mula sa nakapusod na itim na buhok. Isang batang mukha. Kahit sino ang tumingin, iisipin na isa siyang bagong graduate na babaeng tenyente mula sa PMA o isang college student na nasa maagang 20s. Sandaling natulala si Berto. Ano to? Admin clerk ba mula sa ibang batalyon na naligaw? Ibinaba niya ang nakaambang kamay para sumaludo at sumimangot. Hoy miss! Restricted area ito para sa mga sibilyan. Hindi ba tinuruan ng maayos ang driver mo? Alam mo ba kung saan ka pumasok? Nakaramdam ng ginhawa ngunit matinding inis si Berto. Nainis siya sa sarili niya dahil natakot siya na akala niya ay mataas na opisyal ang dumating. Kung naliligaw kayo, i-turn around mo na yang sasakyan at umalis na kayo. Hindi mo ba nakikitang nagla-live fire exercise kami? Gusto mo bang mamatay? Walang imik na hinubad ng babae ang kanyang sunglasses. Ang kanyang matatalim at walang gatlang mga mata ay tumitig kay Berto, tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang maluwag na sintas ng sapatos ni Berto, ang tabinging pagkakasuot ng helmet, ang nakakalat na bote ng tubig, at ang nakatumbang upuan. At sa huli, ang tingin niya ay dumiretso sa mga mata ni Berto. Sa 6 na howitzer, 3 ang patay ang makina. 2 ay may maling anggulo ng bariles. Ang isa ay malapit ng matanggalan ng gulong. Ang commander ay may paglabag sa tamang kasuotan ng militar. Paralitiko ang sistema ng pag-uulat mula sa main gate. Mababa ang boses ng babae, ngunit malinaw itong bumaon sa mga eardrum ni Berto sa kabila ng ingay sa paligid. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Sino ka para sitahin ako? Anong ranggo mo ha? Second lieutenant? First lieutenant? Dinuro siya ni Berto habang papalapit. Nang sandaling iyon, tinamaan ng sikat ng araw ang insignia sa kwelyo at sombrero ng babae. Hindi ito tatsulok. Hindi rin ito araw. Isa itong bituin. Isang nag-iisang bituin. Brigadier General. Nalaglag ang panga ni Berto na parang na-stroke. Kahit kusutin niya ang kanyang mga mata, malinaw na malinaw ito. Sa uniforme ng babaeng mukhang nasa edad 20s, nakakabit ang bituin ng isang general ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Naguulat. Ako si Brigadier General Maria Clara de los Reyes. Simula ngayong araw, ako ang bagong itinalagang commander ng Army Artillery Regiment. Malamig na tiningnan ni Ara ang nakadurong daliri ni Berto at nagpatuloy. Unang Tenyente Roberto Macaraeg, epektibo ngayon, tinatanggalan kita ng kapangyarihan bilang commander sa unit na ito. Katahimikan. Ang ugong ng makina ng mga dambuhalang bakal, akila biglang lumayo. Hindi makapaniwala si Berto sa narinig. Tinatanggalan ng kapangyarihan? Ano pong sabi niyo? Basag ang boses ni Berto. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng pait at galit. General! Sige! Sabihin na nating general kayo. Pero ilang taon na po kayo? Mukha kayong kaedad lang ng anak ko, tapos bigla kayong lilitaw para tanggalin ang posisyon ko? Prank ba ito? Gusto niyang itanggi ang katotohanan. Isang babaeng nasa 20s bilang general sa kasaysayan ng Pilipinas o kahit sa buong mundo, wala pang ganito. Ngunit hindi kumurap si Ara sa pambabastos ni Berto. Tahimik siyang naglakad at huminto sa mismong harap ng mapboard ni Berto. Kung nasa totoong sitwasyon tayo ng giyera, papatawan kita ng summary execution. Pagpapabaya sa tungkulin, kabiguan sa pamumuno, kapabayaan sa kagamitan. May idadahilan ka pa ba? Pero training lang naman po ito ngayon. At alam niyo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga bata ko? Maging praktikal naman po tayo. Sasabihin ba ng kalaban na,
Nagte-training pa pala ang hukbong katihan ng Pilipinas. Maging praktikal tayo at mamaya na lang tayo umatake? Ang mga salita ni Ara ay parang punyal na bumaon. Tenyente Makaraeg, naisip mo ba na ang pagiging praktikal mong iyan ang maaaring magdala sa mga tauhan mo sa kamatayan? Tingnan niyo, General. 40 taon na ako sa serbisyo. 40 taon. Bawat tornilyo ng Atmos na iyan nahawakan na ng kamay ko. Anong alam ng isang bagitong nakaupo lang sa opisina? Hindi na nakapagpigil si Berto at sumabog na. Nawala sa isip niya ang ranggo. Ang pride ng isang 60 anyos, ang paninilbihan sa buong buhay niya sa militar na kahit natamad siya ay hindi man lang nabigyan ng pagkilala, ay sumabog sa maling oras. Ang mga sundalo sa paligid ay pigil hiningang nanonood sa nakakabaliw na eksenang ito. Isang 60 anyos na tenyente na kinakalaban ang isang 20 anyos na babaeng general, isang lantarang insubordination. Tahimik na bumuntong hininga si Ara. 40 taong karanasan. At sa loob ng mahabang panahong iyon, ang natutunan mo lang ay kung paano umiwas sa trabaho. Kinuha niya ang radyo na nakapatong sa mapboard. Atensyon lahat ng baterya, ito ang regimental commander. Simula ngayon ako ang direktang kokontrol sa lahat ng sitwasyon ng pagsasanay. Baguhin ang target coordinates, 3812, 444, 127, 16, 30. Target, 8 kilometro panorte sa gulod ng Sierra Madre. Posisyon ng kalaban. Maghanda para sa pagpapaputok. Ang mga coordinates at utos na lumabas sa kanyang bibig ay walang pag-aalinlangan. Napanganga ang radioman dahil hindi man lang tumingin sa mapa si Ara para ibigay ang mga numero. Ano ginagawa nyo? Malapit sa mga sibilyan ng area na yon. Kapag may nadisgrasya, ako ang mananagot. Pagpigil ni Berto, ngunit itinaas ni Ara ang kanyang kamay. Tapos na ang kalkulasyon ko. Margin of error ay 0.01 mils. Kung wala kang bilib sa akin, tanggalin mo ang uniforme mo. Mahigpit na hinawakan ni Ara ang radyo. Fire. Buwam. Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw habang bumuga ng apoy ang bariles ng Atmos. Ang 155mm na bala ay humati sa hangin. Nayanig ang lupa at umangat ang alikabok na parang bagyo. Kusang tinakpan ni Berto ang kanyang mga tainga. Ilang sandali pa, dumating ang ulat mula sa observation post. OP to Commander. Direct hit sa gitna ng target. Walang error. Tulalang napatingin si Berto kay Ara. Ang target na iyon ay isang napakahirap na pwesto kahit para sa mga veterano dahil sa hangin at taas ng bundok. Nakalkulan niya ang hangin sa isip lang niya nang hindi tumitingin sa mapa at napatama ito. Hindi lumingon si Ara kay Berto. Nanatiling malamig ang kanyang mukha habang nakatingin sa maalikabok na firing range. Tenyente Makaraeg, lumabas ka ng command post. Ayaw kitang makita sa paningin ko. Namula ang mukha ni Berto. Binalot siya ng matinding kahihiyan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang magawa. Talo siya sa ranggo, sa husay, at sa prinsipyo. Padabog niyang pinulot ang nahulog niyang helmet at dumura sa lupa. Sige, magaling na general. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo. Papanoorin ko kung paano mo sisirain ang batalyong ito. Tumalikod si Berto at naglakad palayo habang ramdam niya ang mga bulungan ng kanyang mga tauhan na tumutusok sa kanyang likuran. Iyon ang pinakamasamang araw sa kanyang 40 taon sa militar. Nang gabing iyon, nagkagulo sa kampo. Uy, narinig niyo ba? Ang bagong regimental commander natin, babaeng nasa 20s daw. Huwag ka nga mag-imbento. Anong 20s magkakastar? Kahit malakas ang baker, imposible yan. Totoo nga. Hindi niyo ba nakita kung paano kinain ng buhay si Teniente Berto kanina? Nagpabagsak ng TOT nang hindi man lang tumitingin sa mapa. Puno ng usapan tungkol sa bagong general ang barracks. May nagsabing isa siyang henyo mula sa UP at DOST na na-recruit sa militar. May nagsabing galing siya sa isang sikretong Special Forces Unit. Mas lalong lumaki ang chismis. Samantala, sa loob ng Bachelor Officer Quarters BOE, nakakulong si Berto at nagtutungga ng isang bote ng gin. Buwisit, mga walang hiya. Nanginginig ang kamay niya habang umiinom. Hindi lang nagasgasan ang pride niya, kundi parang tinaga. Sino ba ako? Ako si Berto. Dati akong mabangis na sundalo. Dumaan sa kanyang isipan ang malabong nakaraan. 40 taon na ang nakalipas, isa rin siyang sundalong may alab sa mata.
Ngunit ang paulit-ulit na hindi pagka-promote, ang politika sa loob at ang mga problema sa pamilya ay unti-unting sumira sa kanya. Naging abo ang kanyang determinasyon at para takpan iyon, isinuot niya ang maskara ng isang walang kwentang matanda. Mas madali kasi iyon. Walang mangiistorbo sa kanya. Ngunit ang maskarang iyon ay walang awang pinunit ng isang batang babae. Tingnan natin. Madaling magpaputok sa training, pero ibang usapan ang pag-handle ng mga tao. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kahirap. Pasusukuin ko siya hanggang umiyak siya palabas ng kampo. Pangako ni Berto habang nagngangalit ang mga ngipin. Hahanap siya ng butas para ipahiya ang mayabang na batang general na ito. Kinabukasan ng umaga, balot ng kaba ang grandstand. Pinatawag ni Brigadier General Ara ang lahat ng tauhan. Sa itaas ng entablado, mas mukha siyang maliit, ngunit ang autoridad na lumalabas sa kanya ay higante. Simula ngayon, ang araw natin ay magsisimula ng 5:30 ng umaga. Ang morning run ay gagawing 5 kilometro mula sa dating 3. Pagkatapos ng duty, mandatory ang pag-aaral ng taktika. Nag-ingay ang mga sundalo. Bumukas na ang pinto ng impyerno. May reklamo? Isang tanong lang ni Ara at muling naging tahimik ang lahat na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako pumunta rito bilang yaya para pasayahin kayo. Nandito ako bilang commander para siguraduhing mabubuhay kayo sa oras ng gyera. Ang sino mang hindi makasabay sa akin ay maiiwan, maikli at pinal. Pagkatapos ng formation, palihim na lumapit si Berto kay Ara. May mapang-uyam na ngiti sa kanyang mukha. General, naiintindihan ko ang gigil nyo, pero hindi solusyon ang pagpapagod ng sobra sa mga bata. Iba na ang mga bata ngayon. Kapag piniga mo sila, magrereklamo yan sa CHR. Payo lang po ng isang veterano. Inangat ni Ara ang kanyang tingin mula sa hawak na dokumento at tiningnan si Berto. Kung gusto mong tratuhin kitang veterano, patunayan mo sa gawa. Hindi sa bibig. Hihintayin ko ang presentasyon mo mamayang hapon tungkol sa pagpapabuti ng AFAT-DEs at artillery computations. Inaasahan ko ang karintak-taong karanasan mo. Tumalikod si Ara, kasamang operations officer at umalis. Naiwang tulala si Berto. Presentasyon sa artillery computations? Paano ko malalaman yun? Ang alam ko lang ay paputukin kapag sinabing paputukin. Pinagpawisan ng malamig si Berto. Isa itong direktang deklarasyon ng giyera. Ang tamad na matandang tenyente at ang henyong batang general langis at tubig. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng Sierra Madre may namumuong panganib na hindi nila inaasahan. Ang paligsahan nilang ito ay magiging isang marangyang sugal sa harap ng paparating na malaking krisis. Mabigat ang hangin sa tactical room. Ang tunog lang ng aircon ang bumabasag sa katahimikan. Sa harap ng malaking screen, pinagpapawisan si Berto, habang sa kabilang dulo ng mesa, nakahalukip-kip si Ara at nakatitig sa kanya. Kaya. Base sa karanasan ko, mahalaga ang datos ng panahon sa atmos, pero mas mahalaga ang kutob ng gunner. Ang hangin, hindi mo basta-basta masusukat yan ng eksakto. Minsan may hanging amihan, tapos biglang papasok ang hanging habagat, nauutal na sabi ni Berto. Ang presentasyon niya ay 2 pahinang papel na kinopya lang niya sa isang 10 taong gulang na manual. Inasahan niyang palulusutin na lang siya ni Ara gaya ng mga naunang commander na nagsasabing, tama, ganyan talaga ang karanasan. Ngunit iba si Ara. Kutob? Napangiwi ang labi ni Ara. Tenyente, nasa panahon ba tayo ng mga revolusyonaryo noong 1898 na gumagamit pa ng lantaka? Para saan pa at may AFATs tayo? Display lang ba ang weather radar natin? Dahil sa kutob na sinasabi mo, muntik nang magka-friendly fire incident noong nakaraang taon. Akala mo ba hindi ko nabasa ang record? Pabagsak na inihagis ni Ara ang isang folder sa mesa. Parang kulog ang tunog noon kay Berto. Ang kutob na walang basehan sa datos ay pagsusugal. Hindi ko isusugal ang buhay ng mga tauhan ko. Walang kwenta ang presentasyon mo, umupo ka. Public execution. Nakayuko lang ang ibang mga opisyal. Pulang-pula ang mukha ni Berto, nanginginig ang kamay niyang nilukot ang papel. General, hindi ba't sumusobra na po kayo? Matagal na akong nagseserbisyo. Hindi na siya pinansin ni Ara at tinawag na ang susunod. Tumakas si Berto palabas ng kwarto. Pagdating sa hallway nang hina ang kanyang mga tuhod at napakapit sa pader. Kahihiyan. Isang kahihiyang tumagos hanggang buto na hindi niya naranasan sa loob ng 40 taon. Buwisit. Buwisit.
Lumabas siya ng gusali at pumunta sa likod ng smoking area, malapit sa gubat ng kampo. Dinukot niya ang lighter ngunit nanginginig ang kanyang kamay kaya hindi niya masindihan ang sigarilyo, porket magaling siya. Sa totoong labanan, walang kwenta ang datos. Kapag umuulan na ng bala, may oras ka pa bang mag-calculator? Ibinagsak niya ang sigarilyo sa lupa. Naiyak siya sa sobrang inis. Tanggap niyang matanda na siya at wala ng silbi, pero hindi niya inakalang ganito siya huhubaran ng dignidad. Matagal siyang nakatitig sa kabundukan habang nagngangalit. Nang sandaling iyon, isang tuyong hangin ang nagdala ng masangsang na amoy sa kanyang ilong. Ano yun? May nagsusunog ba ng basura? Naamoy niya ito mula sa direksyon ng kabundukan. Hindi ito simpleng amoy ng basura. Amoy ito ng nasusunog na mga puno ng pino. At may puting usok na umaangat mula sa bundok. Boom! Isang ugong mula sa firing range. May live fire exercise ang kalapit na batalyon ng mga tangke. Nagkonekta ang utak ni Berto. Ilang araw nang may dry spell warning, tuyo ang mga dahon, at ang tumalbog na shrapnel mula sa tangke. Mabilis na naging itim ang usok at binalot ang langit. Ang apoy ay parang dila ng ahas na gumagapang dala ng malakas na hangin. Mga siraulo, wildfire, sumigaw si Berto at tumakbo pabalik sa command post. Halos maubusan siya ng hininga pero hindi siya pwedeng huminto ang direksyon ng apoy. May mga bahay doon pero mas malala, papunta iyon sa ammunition dump ng Army Artillery Regiment. Doon nakatago ang libu-libong high-explosive shells para sa mga howitzer. Kapag inabot iyon ng apoy, mabubura sa mapa ang buong fort magsaysay. Apoy! May sunog sa bundok! Pagbukas ni Berto ng pinto, magulo na sa loob. Tumutunog na ang mga sirena at sumisigaw ang mga personnel. May sunog sa Sector 3! Papunta sa atin dahil sa malakas na hangin. Humingi na tayo ng tulong sa Air Force para sa water drop. Pero 30 minutes pa daw. 30 minutes? Baliw ba kayo? Sasabog na ang ammo dump bago pa sila dumating. Nakatayo si Ara sa gitna ng mesa. Maputla ang kanyang mukha ngunit matalim ang kanyang mga mata. Ihanda ang evacuation ng lahat ng personnel. Ilabas ang mga mahalagang kagamitan. Kaya ba nating gumawa ng firebreak palibot sa ammo dump? Umiiyak na sumagot ang operations officer. Imposible po, masyadong malakas ang hangin. Kapag nagpadala tayo ng tao doon, masusunog lang sila ng buhay. Kailangan na nating iwan ang ammo dump at ilikas ang mga tao. Iiwan ang ammo dump? Kapag sumabog yan, burado ang 5 kilometrong radius. Wala nang oras para ilikas ang mga sibilyan sa labas ng kampo. Kinagat ni Ara ang labi niya. Sinasabi ng datos niya na kailangan nilang umatras, ngunit ang kapalit ay isang malaking sakuna. Kahit ang henyong utak niya ay walang magawa laban sa puwersa ng kalikasan. Nang sandaling iyon, malakas na hinampas ng humahangos na si Berto ang mesa. May daan. Lahat ay napatingin sa matandang tenyente. Basang-basa ng pawis at puno ng dumi, itinuro ni Berto ang isang bahagi ng mapa. Dito! Dito sa tabi ng sapa! May lumang daan dito na ginawa ng engineering batalyon noon. Natabunan na ng gubat kaya hindi makita sa mapa. Dito kami dumadaan noon kapag tumatakas kami para mag-inuman. Kung maipapasok natin ang 2 atmos dito, kaya nating gumawa ng firebreak. Tenyente, nasisiraan na ba kayo ng bait? Paano tayo maniniwala sa daan na wala sa mapa at gagamitin ng howitzer para patayin ang apoy? Sigaw ng operations officer. Ngunit tinitigan ni Berto si Ara. Hindi na ito ang mga mata ng isang duwag na matanda. Ito ay mga mata ng isang taong kabisado ang bawat sulok ng bundok na ito sa loob ng 40 taon. Hindi natin papatayin ang apoy. Gagamitin natin ang gulong at bigat ng mga truck para sagasaan ang mga puno at putulin ang linya ng apoy. Nagawa ko na ito 20 taon na ang nakakaraan. Tinitigan ni Ara ang mga mata ni Berto. Baliw man o totoo, may nakita siyang nag-aapoy na determinasyon. Sa isang iglap, nagkalkula ang utak niya ng libu-libong datos. At gumawa siya ng desisyon. Tenyente Berto, sigurado ba ang daang iyan? Nakasalalay ang leeg ko at ang 40 taon ko rito. Sigurado ako. Sige, ipinapasa ko sa iyo ang command. Sumakay ka sa lead vehicle at ituro mo ang daan. Opo, susundin ko ang sinabi niyo ha? Sinabi mong ikaw ang mangunguna. Susubukan kong magtiwala sa 40 taong kutob mo. Napangiti si Berto. Lumitaw ang kanyang naninilaw na mga ngipin.
Siguraduhin yung hindi nyo babawiin yan mamaya, General. Ang init ay halos lumamon sa buong kampo. Ang kulay kahel na apoy ay sumasayaw sa hangin. Ang pag-crack ng mga nasusunog na puno ay parang mga butong nababali. 2 dambuhalang Atmos 2000 ang umugong. Sa passenger seat ng unang sasakyan ay nakaupo si Berto. Hoy Cabo Santos, huwag kang matakot. Apakan mo ang silinyador. Tenyente, wala na po akong makita sa usok. Naiiyak na sabi ni Cabo Santos. Puro kulay abong usok na lang ang nasa paligid. Ang GPS ay matagal nang walang signal. Ang mga mata ko ang GPS mo. Sa 50 meters, lumiko ka sa 2:00. May malaking bato dyan, huwag mong sasagiin. Binuksan ni Berto ang pinto at inilabas ang kalahati ng katawan niya sa labas. Nakakapasong usok ang pumapasok sa baga niya, ngunit tiniis niya ang ubo at idinilat ang mga mata. Dito, natatandaan ko ang batong to nung second lieutenant pa ako. Tama ang kanyang memorya. Nang sagasaan nila ang mga talahib, lumitaw ang isang lumang daan ng lupa. Sige, bilis! Dire-diretso lang pataas. At lalabas tayo sa likod ng Amo Dump. Sinagasaan ng dambuhalang sasakyan ang mga puno at palumpong. Ang halos 30 toneladang bakal ay umakyat sa bundok na parang galit na kalabaw. Ngunit mas mabilis ang apoy kaysa sa inasahan. 300 metro bago ang Amo Dump, nilalamon na ng apoy ang daan. Wisit, huli na ba tayo? Nagradyo ang ikalawang sasakyan. Vehicle 2 to lead. Tenyente, sobrang init na po. Umiilaw na ang engine overheat warning. Hindi na po tayo makakapasok. Natakot din si Cabo Santos at binagalan ang takbo. Tenyente, kailangan na nating bumalik. Mamatay tayo rito. Nanginig si Berto. Ang apoy sa harap nila ay pintuan ng impyerno. Gusto niyang tumakas. Kung dati ito, matagal na niyang ipinaikot ang sasakyan at unang tumakbo. Tinutukso siya ng pilosopiya niyang maging tamad para mabuhay. Ngunit biglang tumunog ang radyo mula kay Ara. Tenyente Makaraeg, susuko ka na ba? Sabi mo papatunayan mong hindi ka sinungalingan ang 40 taon mo? Malamig pero matalim ang boses. Ang boses na iyon ay muling nagpaalab sa naghihingalong apoy sa puso ni Berto. Oo, buwisit. Kahit na isa lang akong tamad at walang kwentang tenyente, ayokong makilala bilang duwag na hindi man lang naipagtanggol ang sariling kampo. Hinigaan ni Berto ang kanyang helmet. Cabo Santos, makinig kang mabuti. Sundin mo lahat ng sasabihin ko. Kung may mangyari, ako ang aako ng responsibilidad. Sagasaan mo ang mga punong nasusunog. Nakikita mo yung sapa sa unahan? Hanggang doon lang tayo. Lusob. Ang boses niya ay may hindi maipaliwanag na lakas. Pumikit si Cabo Santos at inapakan ang silinyador sagad hanggang dulo. Kraash! Bumangga ang atmos sa mga nag-aapoy na puno. Nagtilansikan ang mga baga. Pumasok ang matinding init sa loob ng sasakyan, ngunit hindi huminto ang bakal. Patuloy na sumigaw ng direksyon si Berto habang umuubo. Pakaliwa, 10 degrees. Pakanan! Sige, dire-diretso. Ang lupang dinaanan nila ay naiwang baliktad, lumikha ng isang natural na firebreak. Tumigil ang apoy pag-abot sa sariwang lupa. Sa wakas umabot ang atmos sa sapa sa mismong likod ng Amo Dump. Hinto! Dito na tayo magmamano-mano. Kunin niyo ang mga pala. Tumalon si Berto palabas ng sasakyan. Ang kanyang mga kilay ay halos masunog sa init. Tumalon din ang mga sundalo mula sa ikalawang sasakyan. Tabunan niyo ng lupa ang apoy. Harangan niyo ang mga tumatalsik na baga. Si Berto ang unang kumuha ng pala at naghagis ng lupa. Hindi kapani-paniwala ang kanyang galaw para sa isang sistema anyos. Ginagawa ito ni Tenyente. Bilisan din natin. Ang mga sundalong dati walang respeto sa kanya ay sumugod na rin. Kapag may lumilipad na nag-aapoy na sanga, tinatapakan nila ito ng kanilang combat boots. Maitim na ang kanilang mga mukha at ubos na ang hininga, ngunit walang huminto. Harangan nyo! Kapag sumabog ito, mamamatay ang mga pamilya natin. Sigaw ni Berto. Hindi na siya isang tamad na matanda. Siya ang commander na nagtutulak sa kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng halos 1 oras na parang walang katapusan, narinig nila ang tunog ng propeller ng helicopter. Bumagsak ang water drop mula sa langit. Kasabay ng tunog ng sumisingaw na tubig, nagsimulang mamatay ang apoy. Ibinaon ni Berto ang pala sa lupa at napaupo. Nanginginig ang kanyang mga binti. Buhay tayo! Buhay!
Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na maitim at puno ng paltos, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Sa halip, naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Mula sa usok, isang military jeep ang dumating. Si Brigadier General Ara. Bumaba siya at tiningnan ang mga sundalo bago lumapit kay Berto na nakaupo sa lupa. Basang-basa rin ng pawis ang kanyang uniforme at may dumi ang kanyang mukha dahil malapit din siya sa front lines. Pasensya na. Ang dungis ng uniforme ko. Sisisihin niyo na naman ba ako sa dress code? Nakangiting biro ni Berto. Walang imik na tiningnan siya ni Ara bago itinaas ang kanyang kamay at sumaludo. Salamat sa serbisyo, Teniente Roberto Macaraeg. Hindi iyon formalidad lang, isang tunay na respeto para sa isang kapwa sundalo. Tulalang tiningnan siya ni Berto bago pinilit na tumayo at sumaludo pabalik. Wala pong anuman. Iyon ang unang pagkakataon na nabuo ang tulay ng tiwala sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng sunog, mabilis na nakabawi ang kampo. Naging alamat ang kwento ni Berto. Nakita mo ba si Teniente Berto? Sinagasaan ang apoy gamit ang atmos, parang pelikula. Hindi talaga pwedeng maliitin ang mga veterano. Nagbago ang tingin ng mga sundalo sa kanya mula sa pang-aalipusta tungo sa respeto. Ngunit si Berto ay nagkunwari na namang tamad na matanda. Aray, ang likod ko! Nabaliw na yata ako. Nag-feeling hero pa sa ganitong edad. Reklamo niya habang nakahiga sa klinik ng kampo. Pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Tok-tok! Bumukas ang pinto at pumasok si Ara may dalang basket ng prutas. Nakapagpahinga na po ba kayo? Mabilis na bumangon si Berto ngunit pinigilan siya ni Ara. Higa lang po kayo. Naupo si Ara sa tabi ng kama. Awkward na katahimikan. General, tungkol nung isang araw. Pasensya na kung nagsalita ako ng masama. Huwag po kayong humingi ng tawad, kayo po ang tama. Kung sinunod ko ang manual, naging abo na ang ammo dump natin. Kalmadong sabi ni Ara habang nagbabalat ng mansanas. Naniwala ako ng husto sa datos. Dahil alam kong kulang ako sa karanasan. Sa libro ko lang natutunan ang giyera. Wala akong 40 taong karanasan sa field tulad ninyo. Nagulat si Berto. Ang perpekto at malamig na general ay umaamin sa kanyang kahinaan. Alam kong tinatawag akong bata at nakasandal sa backer ng marami. Kaya kailangan kong maging perpekto. Dahil kapag nagpakita ako ng butas, kakainin nila ako ng buhay. Iniabot ni Ara ang hiniwang mansanas. Pero natutunan ko sa nangyari na ang karanasan ng isang tao sa likod ng datos ay napakahalaga. Na ang nabubulok na karanasan ninyo ay minsan mas tumpak pa kaysa sa modernong radar. Kinuha ni Berto ang mansanas. Matamis. Marunong din pala kayong maging praktikal, general. Akala ko ba to ang kausap ko? Nagtawanan silang dalawa. Isang kakaibang pagkakaibigan ng umusbong na tumawid sa 40 taong agwat ng edad. Pero tenyente, kapag gumaling na kayo, kailangan nyo nang magtrabaho ng seryoso. Biglang seryosong sabi ni Ara. Po? May urhenteng tel mula sa HQ. Hindi natural na sakuna ang sunog. Ano pong ibig sabihin nyo? May nakitang bakas na mga incendiary device sa pinagmulan ng apoy. At kaninang madaling araw, may na-detect na paggalaw ng mga hindi kilalang tao malapit sa perimeter natin. Nanlamig si Berto. Panununog. Infiltration. Mga armadong rebelde? Sinusubukan ba nilang tingnan kung gaano tayo kabilis rumesponde? Tumayo si Ara. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig na commander. Simula bukas magsasagawa tayo ng high-intensity field operation. Hindi na ito sa training ground. Lilipat tayo sa mismong kabundukan malapit sa border ng probinsya. Actual operation? Opo. At may espesyal akong misyon para sa inyo. Kayo ang mangunguna sa pagrekon at gagabay sa convoy. Kayo ang pinakakabisado ang terrain na ito. Ako na naman? Pasyente ako. Bawal tumanggi. Ngumiti si Ara at lumabas ng kwarto. Naiwang tulala si Berto. Pero hindi siya naiinis. May isang mabigat na pakiramdam na nabubuhay sa kanyang dibdib. Ang matagal na niyang nawalang instinct bilang sundalo. Sige, papakita ko na may silbi pa ang matandang ito. Red alert. Hindi na ito pagsasanay. Sa utos ni Ara, ang buong artillery regiment ay nag-impake at kumilos patungo sa liblib na bahagi ng Sierra Madre sa loob lamang ng ilang oras. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang mga Atmos 2000 at support vehicles ay gumapang na parang mga anino. Si Berto ay nakasakay sa lead vehicle. Ang kaba at tensyon na naramdaman niya
40 taon na ang nakalipas bilang bagito ay bumalik. Ang misyon niya ay igiya ang mga higanteng truck sa isang napakadelikadong bulubunduking daan upang makarating sa itinalagang firing position. Tenyente, sigurado po ba kayo sa daan? Sa pa lang ang nakalagay sa mapa, nanginginig na tanong ng driver. Oo, ito yung daan na ginamit noong nag-clearing operations tayo 25 years ago. Walang makita dahil sa mga halaman. Huwag kang hihinto. Kapag huminto ka, tigil ang buong convoy. Tinanggal ni Berto ang headset at bumaba ng sasakyan. Malamig ang gabi pero basang-basa siya ng pawis. Gamit ang flashlight, tumayo siya sa harap ng dambuhalang sasakyan at naging konduktor nito. Lumubog sa putik ang kanyang mga paa habang naglalakad at ginagabayan ang libu-libong toneladang bakal gamit lamang ang kanyang memorya. Naiintindihan na ni Berto kung bakit siya nilagay ni Ara rito. Ang karanasan niyang ito ang magiging linya ng buhay ng buong operasyon. Bago mag-umaga, narating nila ang mataas na posisyon. 1 minute is set up ang camouflage nets. Huwag kayong gumawa ng ingay, isipin nyo nandyan lang sa baba ang mga kalaban, bilis. Utos ni Berto. Ang boses niya ay may awtoridad na ngayon na nagmumula sa pagnanasang mabuhay. Pagsapit ng 9:00, dumating si Ara Lula ng chopper. Nakita niya si Berto na nakasalampak sa lupa habang nag-aaral ng mapa. Magaling tenyente, mas maaga tayo ng 30 minuto sa inaasahan. I-block niyo agad ang mga signal ng cellphone, General. Malakas mang-intercept ang mga rebelde rito. At bawal magsigarilyo, baka magpaulan sila ng bala sa atin. Agad na sinunod ni Ara ang mga payo ni Berto. Respeto at tiwala sa pagitan ng dalawang tunay na sundalo. Inilabas ni Ara ang isang maliit na ebidensya mula sa sunog. IED timer, gusto nilang magkagulo para makapasok sila at umatake sa base. Pero ngayon, andito na tayo sa teritoryo nila. Ibinuka ni Ara ang mapa. Agad kinuha ni Berto ang pen at nagdrawing. General, dito sila dadaan. Ito ang blind spot natin mula nang umalis ang mga infantry. Ang target nila ay ang ating observation post. Oh, kapag nawasak yon, bulag ang artillerya natin. Ang prediction ni Berto ay nagmatch ng 90% sa intel data ni Ara. Perpektong kombinasyon ng datos at karanasan. Sige, Tenyente. Ako ang bahala sa support at fire control sa likod. Kukuha ka ng 10 pinakamagaling na sundalo para mag-ambush sa dadaanan nila para protektahan ang OP. Napalunok si Berto. Pinakadelikadong misyon. Masusunod. Pero isang kondisyon. Sundin niyo ng buo ang sasabihin ko sa radyo. Ngumiti si Ara. Aasahan ko po kayo. 4:00 ng madaling araw. Tahimik na nakapwesto ang grupo ni Berto. Hindi sila infantry, mga gunner sila ng artillerya. Pero nagtiwala sila kay Berto. Walang gagawa ng ingay. Kahit aso, wag niyong pansinin, bulong ni Berto. Pagkaraan ng 1 oras, narinig nila ang mahinang kaluskos. 6 na anino ang palapit. Mga bihasang rebelde. Ang target. Ang OP. Huwag kayong puputok. Hayaan niyong makalapit pa, utos ni Berto. Ang plano niya ay gamitin ang sarili nila bilang pain para hindi tamaan ng OP. Ngunit napaubo si Pribado Tolentino dahil sa kaba. Isang maliit na ingay. Pero parang kidlat sa dilim. Agad na nagpaulan ng bala ang kalaban. Fire. Paputok. Gumulong si Berto sa likod ng bato at gumanti ng putok. Ang hawak niya sa baril ay nagpapakita ng 40 taong muscle memory, ngunit magagaling ang kalaban at naipit sila. Regiment Commander, kalaban spotted. Nakikipagpalitan kami ng putok? Sigaw ni Berto sa radyo. Tenyente, umatras kayo! May parating na mortar fire mula sa kalaban sa pwesto nyo! Sigaw ni Ara. Na-detect ng AFAT-DIS at radar ang trajectory ng mortar ng kalaban. Mga bata, dapa sa likod ng bato. Sigaw ni Berto. Boom! Isang malakas na pagsabog. Tumalsik ang lupa at bato. Dumugo ang binti ni Berto dahil sa shrapnel. Tenyente, ayos lang kayo? Ayos lang ako. Ang OP? Pinasok na po sa bunker ang mga OP personnel gaya ng utos ni General. Pero tumunog ulit ang radyo. Tenyente, isang kalaban ang nakalapit sa pinto ng bunker. May hawak na bomba. Kung sasabog ang pinto, makukulong at mamamatay ang mga observer sa loob. Ako na. Pinilit ni Berto ang duguan niyang binti at tumakbo palapit sa bunker. Nakita niya ang rebelde na nagtatanggal na ng pinang pampasabog.
Dinaluhong ng 60 anyos na si Berto ang kalaban. Nang ibabaw ang pagkabeterano ni Berto, nabali niya ang pulso ng kalaban at naagaw ang bomba. Wala ng oras. 5 segundo. Tumakbo si Berto papunta sa bangin na malayo sa bunker at itinapon ang sarili at ang bomba. Buwam. Ang shockwave ay nagpasirko kay Berto. Pakiramdam niya ay nadurog ang lahat ng buto niya. Tenyente, sigaw ng kanyang mga tauhan. Umubo si Berto ng dugo ngunit napangiti. Ligtas ang bunker. Sa kabilang dulo ng radyo, narinig ang galit na boses ni Ara. All batteries, fire for effect. Coordinate 213340. Ipaghiganti nyo ang grupo ni Teniente Berto. Paputukin nyo hanggang malusaw ang bariles nyo. Umugong ang mga atmos at sunod-sunod na nagbuga ng parusang apoy sa bundok. Napapikit si Berto sa ingay ng artillery. Naramdaman niyang ito na ang pinakamarangal na sandali ng buhay niya. Tumakas sa mga natirang rebelde dahil sa matinding artilyerya. Nasa ospital na si Berto. Nabali ang kanang binti at 2 tadyang. Ngunit ang mga mata niya ay buhay na buhay. Niligtas niya ang kanyang mga tao. Napatunayan niya ang kanyang halaga. Bumukas ang pinto at pumasok si Ara. Suot ang kanyang malinis na Type A uniform. Mugto ang kanyang mga mata. H. General. Umiiyak ba kayo dahil sa kagwapuhan ko? Basag ang boses na biro ni Berto. Napangiti si Ara habang naluluha. Pasensya na, Tenyente. Napasabak kayo sa mapanganib na misyon dahil sa akin. Hindi niyo kasalanan yon. Kamusta ang operasyon? Perpekto. Malaking pinsala ang inabot ng kalaban. Ligtas ang buong batalyon dahil sa inyo. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Berto. Tenyente Berto, inirekomenda ko kayo para sa medalya ng kabayanihan. At inirekomenda ko rin ang isang marangal na pagre-retiro para sa inyo. Natigilan si Berto. Isang medalya at marangal na pagtatapos. Ang bagay na pinapangarap lang niya noon. Gusto ko pong manatili sa serbisyo, biglang sabi ni Berto. Nanlaki ang mata ni Ara. Pero, sapat na ang sakripisyo nyo. Hindi po ito sakripisyo. Akala ko na sayang ang karatang taon ko. Pero kahapon ko lang naramdaman na buhay ako. Ako na lang ang magiging tulay para punan ang kakulangan ng datos nyo gamit ang karanasan ko. Magiging tactical advisor nyo ako. Napaluha si Ara at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Tatanggapin ko ang alok nyo, Tenyente. Kayo ang magiging puso ng regimentong ito. Sumaludo si Ara. At pinilit ni Bertong sumaludo pabalik. Nang lumabas sila sa hallway ng ospital, nakapila ang 12-dosenang sundalo, tahimik na nakasaludo para sa matandang tenyente. Lumipas ang mga buwan. Sa Fort Magsaysay, nagbago ang lahat. Nawala na ang katamaran. Buhay ang mga mata ng mga sundalo at ang mga atmos ay palaging handang pumutok. Ang sentro ng pagbabagong ito ay si Brigadier General Ara. Nandoon pa rin ang kanyang pagiging istrikto sa datos, pero nilagyan na niya ito ng pusong natutunan niya kay Berto. Sa araw na bumalik si Berto mula sa ospital, naglalakad siya gamit ang isang tungkod. Sa kanyang dibdib, nakakabit ang isang espesyal na badge na ginawa mismo ng mga tauhan niya hugis ng gulong ng atmos. Nang pumasok siya sa grandstand, nakapila ang buong rehimyento. Sa gitna ay si Ara. Teniente Roberto Macaraeg, present arms. Sigaw ni Ara. Nagulat si Berto. General, ano na namang pakulo ito? Isa tayong modernong militar na nakabase sa datos. Ngunit tinuruan niyo kami na ang pinakatumpak na datos ay nanggagaling sa dedikasyon at pagmamahal sa posisyon. Kayo ang nagligtas sa amin. Maluhaluhang talumpati ni Ara. Sumigaw ang lahat, salamat po, Teniente Berto. Hindi napigilan ni Berto na umiyak. Ang 40 taong sumpa bilang walang kwentang matanda ay tuluyan ng nahugasan. Naging tactical advisor si Berto. Kabo, iangat mo ng 2 miles ang bariles. Umuulan kahapon kaya malambot ang lupa. Sabi ng computer pantay yan, pero sabi ng puwet ko hindi. Ito ang naging bagong pamantayan ng kampo. Isang gabi, ipinabasa ni Ara kay Berto ang sulat ng nakalayang si Cabo Santos. Teniente, ayaw ko talaga sa inyo dati. Pero nung tumalon kayo sa apoy at sa kalaban, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagiging sundalo. Ang huling 10 minuto ng inyong tapang ay naging aral ko habang buhay. Tumingin si Ara sa langit. Teniente, sa 40 taon nyo rito, kailan ang pinakamasayang sandali nyo?
Tumingala si Berto sa mabituing gabi at itinuro ang nakatayong mga Atmos howitzer. Ngayon mismo, dahil alam kong hindi mabubulok ang mga bakal na yan ng walang silbi, at alam kong ang batang general sa tabi ko ay hinding-hindi magiging tulad ko noong araw. Sa dilim ng gabi, kuminang ang bakal ng Atmos sa ilalim ng buwan. Ito ang pinakamagandang tanawin, isang perpektong pagsasanib ng sakripisyo ng isang matandang tenyente, ng karunungan ng isang batang general, at ng luhat pawis ng buong hukbong katihan.